Magandang araw sa iyo, kaibigan. Pamilyar ka ba sa itsura ng isang cabinet ng mga plato at baso at mga bowls? Di ba dyan nakatago yung mga mamahaling pinggan, mga basong kristal, at yung mga silverware na bigay pa sa iyo nung ikaw ay kinasal? Nako, kapag ordinaryong araw lang, bawal mong hawakan at lalong bawal mong gamitin para kumain ng tuyo at sinangag. Tama ba? Nakalak pa minsan yung cabinet na yan. At kapag sinubukan mong gamitin yan pang araw-araw, nako, sesermonan ka ng misis mo o ng nanay mo. Bakit? Dahil ang mga pinggan na iyon ay inilalabas lang kapag may napaka-importanteng bisita o espesyal na okasyon. Tama ba? They are literally set apart for a noble and beautiful purpose. Hindi sila pang ordinaryong gamit lang. Ganyan na ganyan ang plano at tingin ng Diyos sa buhay mo at sa akin, kaibigan. Ikaw ay hiniwalay ng Diyos mula sa nakakarami upang maggamit sa isang purpose na magbibigay ng glory sa Diyos. Nasa ikalawang linggo na tayo ng ating series na tinatawag nating Built Different. At ang title ng mensahe natin ngayon ay Set Apart. Ano ba ibig sabihin ng set apart? Ang maging set apart ay ang pagkakabukod mo mula sa ordinaryo at makasalanang sistema ng mundong ito upang ilaan ka, ireserba ka para sa isang banal, mataas at napakagandang layunin ng Diyos sa iyo. Kinuha ka niya mula sa maruming sistema ng mundo. Nilinis niya sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesus. At ngayon, ibinukod ka dahil special ka at merong special na purpose para sa iyo. Kaya tapusin mo ang mensaheng ito hanggang dulo. Bakit? Kasi kapag natapos mo ito, siguradong magbabago ang pananaw mo. Hindi mo naiisipin na ang mga utos ng Diyos ay pabigat o nakakasakal na parang pinagbabawalan ka mag-enjoy sa buhay. Sa halip, maiintindihan mo na ang pagiging set apart ay ang mismong proteksyon at biyaya ng Diyos para maranasan mo ang makabuluhan, malaya at masaganang buhay na inihanda niya para sa iyo. Ipapakita sa atin ng Panginoon na kahit madalas tayong madapa at magkamali, ang tawag niya sa atin na magsisi ay hindi para pahiyain tayo o parusahan tayo, kundi dahil mahal na mahal niya tayo at gusto niya tayong ibalik sa kanyang perpektong plano. Kaya buksan natin yung ating mga puso, buksan natin yung ating mga mata at pakinggan kung ano talaga yung gustong sabihin ng Holy Spirit sa atin ngayon. Magandang araw mga kawotji! Praise God! At nagkita-kita na naman tayo. May good news ako, every Sunday 6 p.m. na po ang ating bagong upload simula ngayon sa halip ng Monday. Ginawa natin ito dahil napakaraming online mission groups na nagmi-meet ng Sunday at Monday morning ang gumagamit ng videos natin para sa kanilang discussion. So para mas maaga ninyong magamit, Sunday na tayo. Sa mga bago pa lang dito, ako po si Kuya Mike. Ang calling ko ay i-share ang salita ng Diyos sa paraang simple lang at madaling maintindihan. At kung hindi ka pa member ng isang online mission group, makinig ka kapatid. Kung gusto mong gumawa ng difference sa buhay ng iba, kung mahal mo ang Panginoon at gusto mong maging bahagi ng kanyang gawain na hanapin ang mga nawawala at gawin silang alagad, now is the time to join our mission group. Dito tutulungan ka naming makilala ang Panginoon ng mas malalim o intimately. I-equip ka namin sa paglilingkod sa Kanya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita at pagdi-disciple. Kung ito ang tinitibok ng puso mo na sumunod sa panawagan ng Diyos sa atin, mag-type ka lang ng join sa comment section o kaya naman ay i-message nyo kami. Okay, balik tayo sa topic. Kung ikaw ay nakipag-isa na sa Panginoong Yesus, ikaw ay iba na. Last week, pinag-usapan natin na ikaw ay made new. Ikaw ay pinili, nilinis, inampon bilang anak ng Diyos, binigyan ng Holy Spirit na nananahan na sa iyo at dahil doon ay huhubarin mo na ang lumang paraan ng pamumuhay, ire-renew mo ang iyong isip
iniisip at isusuot mo na o ia-apply mo ang mga character ng Panginoong Hesus sa iyong buhay. At ngayon naman, hindi ka lang ginawang bago ng Diyos, kundi ikaw ay hiniwalay pa niya mula sa nakakarami. Ikaw ay ibinukod ng Diyos para ang iyong buhay ay magbigay ng glory sa Kanya. So ang tanong, matapos ako gawing bago, inihiwalay ng Diyos mula sa kadiliman papuntang liwanag, ay paano naman ako mamumuhay ngayon? Una, offer your whole life to God. Pangalawa, refuse the pattern of the world. At pangatlo, use your grace-given role humbly. So pag-usapan natin yung una, offer your whole life to God. Ialay natin ang ating buong sarili sa Diyos. Sabi sa Romans 12:1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Nasabi sa talata ay alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Ang ibig sabihin, kung kinahabagan ka ng Diyos, ikaw ay makasalanan pero pinatawad, ikaw ay naliligaw at malayo sa Kanya kasi hindi mo siya hinahanap sa iyong buhay, ay inabot ka pa din niya. Nahabag siya sa iyo. Inako niya ang lahat mong kasalanan at binayaran niya ito sa krus upang ikaw ay hindi magdusa sa dagat-dagatang apoy. Kung ikaw ay walang direksyon sa buhay, pero binigyan ka niya ng bagong direksyon, nahabag siya sa iyo, may purpose at satisfying na buhay ang hinanda niya sa iyo na ipinalit niya doon sa kawalan ng direksyon dati. At ngayon naman, dahil sa habag ng Diyos sa iyo, ay ano daw yung gagawin mo? Ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. Ang tanong, paano natin iaalay ang sarili bilang buhay na handog? Ang ibig sabihin ba nito, kailangan ko nang iwan ang trabaho ko? Bawal na ba ako mag-enjoy kasama ang pamilya ko? Ibig sabihin ba nito, kailangan ko ibigay ang lahat ng kinikita ko at maging full-time na lang ako sa bundok? Ibigan, pakinggan mo ito. Hindi ganyan ang ibig sabihin ng Diyos. Ang ibig sabihin na offer your whole life to God ay ang paggawa ng isang kumpleto, voluntaryo, at buhay na pagtatalaga ng iyong buong pagkatao sa Diyos. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin ay iaalay mo na ang iyong isip, ang iyong will, at ang iyong mga kagustuhan. Iaalay mo na ang iyong mga pangarap, ang iyong oras, at ang iyong mga relasyon sa Diyos bilang isang pasasalamat sa Kanyang pagkahabag sa iyo. At kapag ginagawa mo ito, ay ano sabi sa talata? Ito ay pagsamba sa Kanya. Yun ba ibig sabihin? Hindi. Ang sabi ay karapat-dapat na pagsamba. Hindi lang basta pagsamba. Ibig sabihin, may pagsamba pala na hindi karapat-dapat. Yun yung sabi sa talata. May pagsamba na walang pag-aalay ng sarili. Ito yung tipong pagsamba na hanggang Sunday lang. Kakanta tayo ng worship songs, nakataas yung kamay, sasabihin natin, Lord, I give you my heart. Pero pagdating ng Lunes hanggang Sabado, tayo ulit ang boss ng buhay natin. Gusto nating kontrolin ang lahat. Sa opisina, nakikisali ka sa mga gawain na hindi naman kalooban ng Diyos. Gaya ng chismis, siraan, pakakampi-kampi para lang makakuha ng favor ng boss o ng mga kaibigan. Sa eskwelahan, maaaring nandadaya tayo sa exam o sa mga projects para lang pumasa. O kaya naman sa loob ng bahay, mainitin ang ulo natin, sinisigawan natin yung ating asawa o mga magulang at nawawalan tayo ng pasensya sa mga anak natin. Kaibigan, kapag hindi natin isinusuko ang araw-araw nating buhay sa pamamahala ng Diyos, that is an unworthy worship. Parang binibigyan lang natin ng tip ang Diyos mula sa sobrang oras at pera natin. Ako, may sobra akong konting minuto rito, bigay ko nga sa Diyos. May sobra akong konting barya rito, bigay ko nga sa Diyos. Para tayong nagtitip sa Kanya. Hindi ganyan yon. Kaibigan, ang sinasabi ng Diyos sa iyo ay ibigay mo yung buong buhay mo sa Kanya. Ang ibig sabihin, hindi ka magre-resign sa trabaho, pero sisiguraduhin mo na ang lahat ng ginagawa mo ay kalooban niya at pagsunod sa Kanya at paghahanap sa Kanya na magawa mo yung lahat ng kalooban niya
at purpose niya para sa buhay mo. Na ang nasa isip mo ay, Lord, gusto kitang papurihan sa pamilya ko, sa trabaho ko, sa ministry ko. Ikaw ang sentro ng buhay ko. Yun yung pagbibigay mo ng buong buhay mo sa Diyos. Kaya nga, ang sabi sa talata, yun ang karapat-dapat na pagsamba o true and proper worship. Ito ay nangyayari mismo sa mga ordinaryong gawain mo araw-araw. Kapag sinuko mo ito sa Kanya, kapag sinabi mong, Lord, gagawin ko yung best ko para dito sa trabaho ko na ito, kahit walang nakakakita, yun ay proper worship. Kapag pumapasok ka sa trabaho at ginagawa mo ang mga task mo na may excellence at katapatan, kahit na yung supervisor mo galit na galit sa'yo o ang pakita sa'yo ay hindi maganda, gagawin mo pa rin yung pinaka-best. Nako, yun ang karapat-dapat na pagsamba. Bilang isang estudyante, kapag nag-aaral ka ng mabuti at pinipili mo maging tapat sa mga requirements mo, kahit ang daming nagka-copy-paste, karapat-dapat na pagsambayan. Kapag pinipili mo maging pasensyoso sa mga toxic na tao sa paligid mo, o kapag pinipili mo mahalin at kausapin ng maayos ang pamilya mo, kahit na pagod ka na buong maghapon galing sa biyahe at sa trabaho, that is a living sacrifice. So, ang ibig sabihin, yung buong pagkatao mo, ang bawat decision mo at mga ordinaryong sandali ng buhay mo sa opisina, sa school o sa bahay, yan ang nagiging mismong altar ng worship. Kaibigan, saang bahagi ng pang-araw-araw mong buhay? Sa career mo ba? Sa pag-aaral, sa pamilya o sa mga personal na pangarap o sa ministry mo, nararamdaman na hindi ka nag-aalay at ikaw pa rin ang nagmamatigas na masunod. Alam mo, sa Old Testament ay kapag nag-alay ang mga tao ng hayop sa templo, naku, pinapatay nila to. Pero sa New Testament, ibang klase ang hinihingi ng Diyos. Hindi niya kailangan ng patay na sakripisyo. Ang gusto niya ay isang buhay na sakripisyo. Gusto niya yung mismong buhay mo habang ikaw ay humihinga. Nagtatrabaho, nakikipag-ugnayan sa ibang tao. Bakit? Kasi baligtad, hindi tayo buhay tapos pinatay para ialay sa Diyos. Kundi tayo ay patay na spiritually dahil sa mga kasalanan natin. Pero dahil sa dugo ng Panginoong Hesus ay binuhay tayong muli. At dahil dito, ay yung buhay na yon, yun ang iaalay mo na sa Diyos. Sabi ni Charles Spurgeon, consecration is not the giving of ourselves to God. It is the acknowledgement that God has taken us and that we have surrendered ourselves to Him. Ang ibig sabihin, ay ang pag-aalay ay hindi basta pagbibigay ng sarili natin sa Diyos na parang nagdo-donate tayo. No, hindi ito yung tipong may sarili tayong buhay tapos binibigay natin sa Diyos na parang sinasabi natin, ako, spare ko tong buhay na ito eh. No, pero sige, bigay ko na lang sa Diyos. Hindi ganon. Dahil hindi mo naman pag-aari yung buhay mo. Binili ka na ng Diyos. Kung ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Hesus, pinatawad yung kasalanan mo, nilinis ka, tinubos kang muli. Ang tamang mindset ng pag-aalay ng sarili sa Diyos ay kikilalanin mo na pag-aari ka na ng Diyos dahil patay ka sa kasalanan kaya tinubos ka niya upang mabuhay ka muli. At dahil dito, hindi mo isipin na ikaw pa din ang may-ari ng sarili mo. Kundi iisipin mo na dapat ko lang ibigay ang sarili ko dahil hindi ko na ito pag-aari. Pag-aari na ito ng Diyos. So, ang pag-aari sa sarili ay ang pagsuko ng lahat sa Kanya dahil pag-aari na niya tayo at pagtitiwala sa Kanyang magandang plano para sa atin. Kaya nga sabi ni Warren Wiersbe, the Christian life is not based on ignorance but knowledge. And the better we understand Bible doctrine, the easier it is to obey Bible duties. It does make a difference what you believe because what you believe determines how you behave. Wow, ang isang tao na patuloy na nakikilala ang Diyos at nauunawaan niya ang lawak ng pagmamahal ng Diyos sa kanya ay may kaibahan sa kanyang buhay. Siya ay masayang susunod sa Diyos. Ang ibig sabihin ng isang living sacrifice ay pag-abot sa Diyos ng isang blankong paper na may pirma mo na sa ilalim. At sinasabi mo, Lord, ikaw na ang bahalang magsulat sa papel na yan. Kung anong gusto mong mangyari sa negosyo ko, sa pag-aaral ng mga anak ko, sa ministry ko, ikaw ang masusunod. Nasign ko na po yan, Lord. Ikaw ang maglagay ng lahat ng gusto mong gawin ko at susunod ako. Nakakalungkot. Marami sa atin ay hindi blank paper
na pirmado ang inaabot sa Diyos. Ang inaalay niya ay kontrata na puno ng kondisyon. Siya ang nagsusulat. Ito yung mga gagawin ko, ito yung mga gusto ko, ito yung mga plano ko. Lord, pirmahan mo. Lord, susunod ako sa iyo, basta gawin mo akong mayaman. Lord, maglilingkod ako, basta komportable. Kaya lang kaibigan, ang hinihingi ng Diyos sa iyo ay blankong paper. Noong taong 2014, pumutok ang nakakamatay na Ebola virus sa bansang Africa. At si Dr. Kent Brantley ay isang Christian medical missionary doon. Nung nagsimulang mamatay ang mga tao, pwede sana siyang umuwi sa Amerika kasama ang pamilya niya para maging ligtas. May karapatan siyang protektahan ng sarili niya. Pero dahil alam niyang ang buhay niya ay inalay na niya sa Diyos, pinili niyang maiwan at gamutin ang mga pasyenteng may Ebola. At sa paggawa niya nito, nahawa siya ng virus at muntik na siyang mamatay. Nang tanungin siya kung bakit itinaya niya ang buhay niya, ang sagot niya, simple lang, ang buhay niya ay hindi na sa kanya. Kaibigan, yan ang totoong living sacrifice. Naalala ko sa aking conversation time with God, binasa ko yung Numbers 11:5, kung saan sinabi ng mga Israelites, "We remember the fish we ate in Egypt at no cost. Also, the cucumbers, melons, leeks, onions, and garlic." Na-realize ko na ang mga Israelita pa lang ito ay may selective memory. Pinipili lang nilang alalahanin yung masasarap na pagkain sa Ehipto. Inaalala nila yung mga comforts, pero kinalimutan nila kung gaano sila pinahirapan bilang mga alipin. At kinonbik ako ng Lord. Sabi ko, Lord, isa itong reminder na hindi ako dapat lumingon sa mga past comforts ko. Ako din minsan may tendency din akong lumingon sa mga comforts ko dati. Namimiss ko yung panahon na once a week lang ako pupunta sa church. Every Sunday lang. Tapos, the rest of the week, bahala na ako sa buhay ko. Basta nakapag-worship na ako ng Sunday, okay na. Dati, hindi ko kailangan mag-aral at magbasa ng Bible araw-araw. Hindi ko kailangan umattend sa upline mission group. Hindi ko din kailangan manguna sa 2 mission groups. Wala akong dinidisciple dati. Wala akong pressure na gumawa ng message every week at mag-record ng vlogs para sa ministry. Hindi ko kailangan mag-develop ng web app tulad ng Go Mission na ginagawa natin ngayon. Hindi ko kailangan tawagan ang mga M-group members para kumustahin sila at magkaroon ako ng accountability. At lalong hindi ko kailangang pagsabayin ang lahat ng ito sa pag-aasikaso ng aming business at pagmamanage ng aking pamilya. Pero malinaw yung sinasabi sa akin ng Diyos. At ito rin ang mensahe niya sa iyo, kaibigan, na huwag kang lilingon sa past comforts mo. Ialay mo na ang iyong sarili. Bakit? Dahil kinahabagan ka ng Diyos. Tulad na sinabi ni A.W. Tozer, the purpose of God was not to make us happy, nor to make us rich. The purpose of God was to make us holy. Kaya by God's grace, at kung loloobin niya, tatakbuhin ko ang karera na nakafocus sa finish line ng disciple-making ministry na ipinagkatiwala niya sa atin. Dahil balang araw, gusto kong marinig mula sa Kanya, "Well done, good and faithful servant." Kaibigan, mahal ka ng Diyos. Gusto niya maranasan mo ang makabuluhan at masaganang buhay na siya mismo ang nagplano para sa iyo. Stand firm in His love. Ialay mo ang buong buhay mo dahil siya ay nahabag sa iyo. Siya ay tapat at mabuti. So, paano ba tayo mamumuhay matapos tayong ibukod ng Diyos para sa Kanya at makatanggap ng habag? Una, offer your whole life to God. Pangalawa, refuse the pattern of the world. Tanggihan mo ang kapamaraanan ng mundo. Sabi sa Romans 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang Kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Now, maring tinatanong mo, kapag sinabi bang huwag makiayon sa takbo ng mundo, ibig sabihin ba nito, bawal na tayong gumamit ng social media? Bawal na tayong makihalubilo sa mga hindi pa Kristyano? O bawal na bang pumasok sa regular school ang mga anak natin at dapat nasa Christian school lang sila o nasa bahay lang sila palagi? Ang sagot, kapatid, ay hindi. Nilagay tayo ng Diyos sa mundong ito para maging ilaw. Hindi para magtago sa loob ng kuweba. May isang dalaga na lumapit sa kanyang pastor. Sabi niya, "Pastor, hindi ko na po kaya.
Ako lang po nag-iisang Kristiyano sa factory na pinagtatrabahuhan ko. Araw-araw puro panlalait, panunuya at masasakit na salita ang natatanggap ko mula sa mga katrabaho ko. Hindi ko na po ito kaya. Magre-resign na po ako. Tinignan siya ng pastor at tinanong, hayaan mo magtanong ako sa iyo. Saan ba inilalagay ang mga ilaw? Medyo nainis yung dalaga dahil pakiramdam niya, hindi siya naiintindihan ng pastor. Kaya sumagot siya, ano naman po kinalaman yan sa problema ko? Sabi ng pastor, sagutin mo lang yung tanong ko. Saan ba inilalagay ang mga ilaw? Nag-isip yung dalaga at sumagot, syempre po, sa mga madidilim na lugar. Gumiti ang pastor at sinabi, tama. At yan ang eksaktong dahilan kung bakit inilagay ka ng Diyos sa pabrikang yan. Napakadilim ng spiritual na kalagayan doon. At walang ibang Kristiyano na magsisilbing ilaw nila para sa Panginoon kundi ikaw. Nang marinig iyon ng dalaga, biglang nagbago yung perspective niya. Sa unang pagkakataon, nakita niya na hindi siya inilagay doon para parusahan, kundi may napakagandang opportunity na ibinigay ang Diyos sa kanya. Kaya imbis na magpadala sa galit nila o sumuko, pinili niyang magliwanag. Hindi nagtagal, by God's grace, ay naging instrumento siya para madala ang 9 na iba pang babae palapit sa Panginoong Hesus. The same thing, pagdating sa paggamit natin ng social media, sa pakikipagkaibigan natin sa mga hindi pa Kristiyano, at sa pagpasok natin sa mga secular na trabaho o eskwelahan, hindi natin kailangan tumakbo dito at magtago. Nai-stress kasi tayo sa mga nakikita natin online, kaya gusto na lang natin i-delete yung mga Facebook o TikTok accounts natin. Naiinis tayo sa mga biroan ng mga katrabaho natin. Kaya iniiwasan na lang natin sila. Pero hindi ganyan ang disenyo ng Diyos para sa atin. Hindi niya tayo tinawag para layuan ang mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya, kundi inilagay tayo ng Diyos sa mga platforms at sitwasyong iyan para maging ilaw. Isipin mo ito, kung puro galit, fake news at kalaswaan ang laman ng social media, paano makakakita ng pag-asa ang mga tao kung aalis ang mga Kristiyanong tulad mo na nagdadala ng katotohanan? Use that platform, kaibigan. Gamitin mo ang iyong mga social media accounts, ang mga vlogs mo, at ang iyong influensya para mag-share ng pagmamahal at biyaya ng Diyos. Kung madilim ang paligid, lalong kailangan ng ilaw mo. Pwede kang naroon sa dilim, pero refuse the pattern of the world at maging ilaw kanila. Ganon din sa ating mga relasyon. Huwag kang matakot makihalubilo sa mga katrabaho, kaklase o kapitbahay na hindi pa believer. Paano nila malalaman na may Diyos na nagmamahal at kayang magbago ng buhay nila kung lalayuan natin sila? Ang pagiging set apart ay hindi ibig sabihin na magiging snob na tayo. Ang pagiging set apart ay hindi isolation, kung hindi insulation. Hindi natin pandidirihan ng iba o mag-feeling holier than thou tayo. It means we step into their messy world just like Jesus did. Pero, hindi nag-compromise sa kanyang identity. Pumasok tayo sa mundo nila pero wag nating gayahin ang kasalanan nila. We build relationships, kumakain tayo kasama nila, pinapakinggan natin ang mga struggles nila at dahan-dahan natin silang inilalapit sa liwanag. Minsan, ang dahilan, kaya tayo lumalayo ay dahil alam nating mahina tayo. Okay naman yan. Pag alam mo hindi mo talaga kaya, lumayo ka. Pero kung alam mo na tinatawag ka ng Diyos at ikaw ay may malapit na relasyon sa Diyos at alam mo na sinabi niya sa iyo na kasama mo siya, kaibigan, hindi mo kailangan matakot. Minsan kasi natatakot tayo. Baka imbis na tayo ang mag-impluensya, tayo ang ma-impluensyahan. Tama ba? At kung aaminin natin, may mga pagkakataon na nangyari na yan sa atin. Nakikisali tayo sa chismis, nakikiayon tayo sa maling sistema sa opisina o nakikisabay tayo sa maling trend sa social media. Alam mo kung nandyan ka ngayon, kaibigan, alalahanin mo ito. Mahal na mahal ka ng Diyos at tinatawag ka niya ngayon para i-restore yung purpose mo bilang ilaw. Dahil alam niya na kapag nakisama ka sa dilim, ikaw rin ang mapapahamak sa bandang huli. Kaya ang gusto niya, lumapit ka ulit sa Diyos, palakasin mo ang iyong sarili, and then bumalik ka sa kanila at hayaan mo na ikaw ay maging ilaw nila. Naalala ko, no, yung mga testimony ng mga kapatiran natin na nasa jail. And then, nung nakilala nila ang Panginoong Hesus, lumabas sila, lumago. Alam mo nangyari? Bumalik sila sa jail.
at ginawa nila yung jail ministry. At sila ay nagbabahagi ng mabuting balita ngayon doon sa dati nilang pinanggalingan. God wants to protect you and give you that meaningful, purposeful life He planned for you, kaibigan. Kaya nga, kung ikaw man ay nadapa, tayo ka kaagad, balik ka sa Diyos. Ang ibig sabihin ng huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito ay ang pagiging intentional mo na labanan ng pressure ng mundo, na iayon mo ang iyong values, iayon mo ang iyong pangarap at ang iyong identity sa mundo. Alam mo, sa Greek, ang ginamit na salita para sa makiayon o conform ay siskematizo, na ang ibig sabihin ay hubugin ayon sa isang hulmahan o pattern. Kaya ang ginagawa sa atin ng mundo, hinuhubog tayo. Imagine mo yung sikat na square na pakwan mula sa Japan. Alam naman nating lahat na ang natural na hugis ng pakwan ay bilog o oval, di ba? Wala namang pakwan na tumutubong kwadrado. Pero paano nila nagagawa yon? Ganito yon. Habang maliit pa lang yung bunga ng pakwan sa puno, ipinapasok na nila ito sa loob ng isang matigas na glass box na hugis kwadrado. Habang lumalaki yung pakwan, bumabangga ito sa matitigas na pader ng kahon. Wala itong magawa kundi sumunod sa space na ibinigay sa kanya. Hindi ginusto ng pakwan na maging square. Pero dahil sa matinding pressure ng kahon sa paligid niya, habang siya ay lumalaki, napilitan siyang mag-conform o makiayon sa hulmahan. He was squeezed into a mold. Ganyan na ganyan ang ibig sabihin ni Pablo, kaibigan. Ang sistema ng mundong ito ay parang isang matigas na kahon na pumipiga sa atin. Halimbawa sa ating career at pera, pinipiga tayo ng mundo na maniwala na ang halaga natin bilang tao ay nakabase sa laki ng sweldo natin o sa ganda ng title natin sa kumpanya. Ini-squeeze tayo sa hulmahan na tinatawag nilang hustle culture, kung saan sasabihin sa'yo, okay lang na wala ka ng oras sa asawa at mga anak mo. Okay lang na isakripisyo mo ang health mo at lalo na ang oras mo sa Diyos. Basta ma-promote ka at yumaman ka. Pinipilit tayong mag-ipon ng maraming pera para bumili ng mga bagay na hindi naman talaga natin kailangan para lang ma-impress ang mga taong hindi naman natin gusto. Grabe, no? Bukod dyan, nandyan din ang hulmahan pagdating sa social media at sa ating self-worth. Ito ang isa sa pinakamatinding box ngayon na pumipiga sa atin. Ini-squeeze tayo ng mundo na sukatin yung ating ganda, sukatin yung ating halaga at tagumpay sa dami ng likes, sa dami ng hearts, at dami ng followers. Ang daming tao ngayon ang nagkakautang-utang para lang makapag-travel, makabili ng mamahaling kape sa isang malaking coffee shop, o makabili ng latest na cellphone para i-post o i-my day. Ini-squeeze tayo sa pressure na kailangan magmukhang perfect ang buhay natin online. Kahit ang totoo, wasak, pagod, at empty na tayo sa loob. At hindi lang yan, pinipiga rin tayo pagdating sa ating mga relasyon at moralidad. Ang hulmahan ng mundo ay nagsasabi, if it feels good, do it. O sundin mo lang ang puso mo, kahit sino pa ang masaktan. Basta masaya ka, okay na yan. Grabe, no? Pinipiga tayo ng kultura na isipin okay lang i-compromise ang ating integrity o purity dahil uso naman ngayon at lahat naman ginagawa yan. Kaibigan, pinipilit tayo sa kaisipan na okay lang magsinungaling para makalusot o okay lang pumasok sa maling relasyon para lang hindi makaramdam ng lungkot. Nakikita mo ba, kaibigan? Ganyan katindi ang pressure ng mundo araw-araw sa atin. At kung aayon tayo sa mundo, hindi mo namamalayan, nagiging square pakwan ka na. Kamukha mo na pala ang mundo na wala na yung original at magandang disenyo ng Diyos para sa buhay mo at nawala na din ang peace of mind mo. Kaya nga sabi ni Warren Wiersbe, the tragedy is that in trying to attract the world, it loses its ability to change the world. Totoo ito, kaibigan. Kapag ginaya na natin ang mundo, wala na tayong kapangyarihan para baguhin ito. Wala na maniniwala sa'yo kasi wala ka namang kaibahan. Kaya nga alalahanin mo, kaibigan, na ikaw ay set apart. Ingatan mo ang iyong testimony. Ibinukod ka na ng Diyos, kaya refuse the pattern of the world. At hindi natin ito magagawa kung hindi natin babaguhin ng ating isip. Sabi sa talata ay, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Narinig mo ba yung sikat na kasabihan na, you are what you eat? Grabe, no? Buti na lang, hindi ako nagiging chicken kasi mahilig ako sa chicken. Pero ito yung katotohanan,
kaibigan. You are what you think. Ikaw ay kung anong iniisip mo. You are what you read, you are what you think, and you are who you hang out with. Kung puro junk ang pinapasok natin sa isip natin, junk rin ang lalabas sa buhay natin. Garbage in, garbage out. Pag lumapit ka sa ilog Pasig, maaamoy mo yung hindi magandang amoy at makikita mo yung polluted na tubig. Now, ang tanong, paano mo lilinisin yung isang napakaruming ilog? Simple lang, you stop polluting it. Tigilan mo yung pagtatapon ng basura rito. Yun lang. Kapag ginawa mo yun at hinayaan mo dumalo yung sariwang tubig, yung tubig ng ilog, kusang lilinaw at malilinis. Pero kung patuloy pa din tayong nagtatapon ng basura dito, wala tayong maasahan ng pagbabago at paglilinis nito. Ganyan na ganyan ang isip natin, kaibigan. Tayo ay kung anong iniisip natin, binabasa natin, ginagawa natin. Kaya nga, kung gusto nating linisin yung ating isip, kailangan nating tigilan ang pag-absorb ng mga junk ng mundo. If we stop reading junk, listening to junk, watching junk, and associating ourselves with junk, doon pa lang magsisimula ang cleaning process ng isip natin. Papalitan natin ito ng daloy ng malinis na tubig. Ano yun? Ang salita ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, kailangan nating palaging nire-renew yung isip natin. Ang dalawa kong anak na lalaki na hino-homeschool namin ay mag-aaral na sa regular school at bilang magulang. Naku, may halong pag-aalala din ako para sa kanila. Bakit? Dahil alam ko lalabas sila sa aming safe bubble at haharapin nila ang pattern ng mundo araw-araw. Makakarinig sila ng mga salitang hindi nila naririnig sa bahay. Makakakita sila ng mga bagong perspective na hindi itinuturo ng Biblia. Kaya na-realize ko na hindi sapat na sabihan ko lang sila na mag-ingat, kundi kailangan ko silang ipanalangin at tulungan silang mag-renew ng kanilang isip. Pati tayong matatanda, kailangan natin ito araw-araw na pagre-renew ng ating isip. Kasi kapag nag-open tayo ng cellphone natin, nagtatrabaho tayo sa opisina o nag-aayos ng mga pwesto ng negosyo natin o sa trabaho natin, alam mo nangyayari, hinihila tayo ng mundo para mag-isip na maging makasarili, mag-isip na maging materialistic. Yan, tandaan mo kaibigan, na ikaw ay set apart. Ibinukod ka na ng Diyos. Kaya, refuse the pattern of the world. At sa halip na mag-conform sa mundo, ay maging ilaw ka nito. Kaibigan, tanong mo ito sa sarili. Saang aspeto ng buhay mo napapansin mong unti-unti ka nang nahuhulog sa hulmahan ng mundo? At paano ka hihingi ng tulong sa banal na spirito para mabago ang iyong isip simula ngayon? So, paano ba tayo mamumuhay matapos tayong ibukod ng Diyos para sa Kanya at makatanggap ng habag? Una, offer your whole life to God. Pangalawa, refuse the pattern of the world. At pangatlo, use your grace-given role humbly. Mga kapatid, nandito na tayo sa ating ikatlo at huling punto para sa mensaheng ito. Nakita natin na kailangan nating ialay yung ating buhay sa Diyos at kailangan nating tanggihan ang hulmahan ng mundo. Pero kapag nagawa na natin iyon, ano ang susunod? Paano natin isasabuhay ang pagiging set apart? Ang sagot ay, use your grace-given role humbly. Gamitin mo ang iyong biyaya at kaloob na papel ng may kababaang loob. Pakinggan natin ang sinasabi sa Romans 12:3-8. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Pansinin mo kung paano nagsimula si Pablo. Sabi niya, dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin. O, by the grace given to me. Hindi siya nagyabang sa kanyang posisyon bilang apostol. Alam mo ba na bago makilala ni Pablo ang Panginoong Hesus, siya ay isang napaka-prideful na tao. Believe na believe siya sa sarili niya at sa kanyang mataas na religious status. Pero nang maranasan niya ang biyaya o grace ng Diyos, nabasag yung pride niya. Nakita niya na ang Panginoong Hesus ay ang Diyos na kanyang inuusig. Kaya ngayon, nagbibigay siya ng babala mula sa sarili niyang karanasan.
Alam niya kasi kung gaano nakakasira ang pagiging mapagmataas. Noong panahon kasi nila, Pablo, sa Roma, ang lipunan nila noon ay obsessed sa status at social ranking, pataasan ng posisyon, paramihan ng kayamanan, at palakasan ng impluensya. Parang panahon lang natin ngayon na sa loob ng church o sa ating mga mission groups ay merong nagko-compare ng sarili nila sa iba. Kung sino ang mas mayaman, sino ang mas magaling, sino ang mas magaling magsalita, sino ang mas maraming followers, o sino ang mas sikat na leader. Pero binasag ito ni Pablo. Sabi niya, ito makamundong pag-iisip na ito hindi dapat makapasok sa buhay ng isang tao. Isang taong set apart. Sabi niya, huwag ninyong pahalagahan ng inyong sarili ng higit sa nararapat. Isa itong matinding warning laban sa pride at self-importance at ang pagpapalaki ng tingin sa sariling kakayahan. Bakit? Bakit ba isa sa pinakamapanganib na kasalanan ang pride? Dahil binubulag tayo nito sa ating mga kahinaan at tinuturuan tayong umasa sa sarili nating galing imbis na sa Diyos. Kaya lang kaibigan, mag-ingat tayo kasi hindi ibig sabihin ng hindi mo pahalagahan ng iyong sarili ay lalaitin mo na ito. Hindi porket sinabing maging humble ay iisipin mo nang wala kang kwenta o itatago mo na ang mga talentong ibinigay sa iyo ng Diyos. No! Sabi nga ng isang Bible scholar, true humility is not about thinking less of ourselves but about thinking of ourselves rightly. Ang totoong kababaang loob ay hindi ang pag-iisip na mababa ka. Kawawa naman ako, wala akong kwenta, wala akong kakayahan. No, hindi yun ang ibig sabihin. Ang kababaang loob ay ang pag-iisip sa sarili mo ng tama. Iisipin mo kung paano ka tinitignan ng Diyos. Kasi yun ang tama at hindi ang mga iniisip mo. Ang pride ay pagmamayabang. Pero ang pagtuturing mo naman sa sarili mo na mababa ay pag-insulto naman sa gawa ng Diyos sa buhay mo. Kaya dapat tama lang ang pag-iisip natin. Kaya nga, ikaw ay mag-iisip ng tama. Kaibigan, ang tingin ng Diyos sa iyo ay ikaw ay minamahal na anak. Kaya lumakad ka bilang anak niya. Kung alam mo magaling ka sa isang bagay, halimbawa, magaling ka sa negosyo, magaling ka mag-IT o magaling ka magturo, aaminin mo yon. Hindi para magyabang, kundi para magpasalamat sa Diyos dahil siya ang nagbigay niyan sa iyo. Aaminin mo yung kakayahan mo. I-recognize mo ito pero aaminin mo rin na kung wala ang Diyos, wala ka rin magagawa. Tingnan mo, sabi sa huling bahagi ng verse, ang ating katayuan ay ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Dito natin makikita na ang lahat ay regalo ng Diyos. Your value and your purpose come from God. Hindi ito galing sa pagkumpara mo ng sarili mo sa iba. No, lahat ng meron ka, ang talino mo sa eskwelahan, ang posisyon mo sa opisina, ang husay mo sa pag-lead ng iyong pamilya, o ang spiritual gifts mo, ay lahat yan ay pinagkaloob lang sa iyo. Even ang iyong faith ay ibinigay yan ng Diyos sa iyo. Regalo yan ng Diyos sa iyo. At dahil dito, wala ring puwang para ma-insecure tayo. Bakit siya ganyan? Bakit dapat ako ganun din? Kasi ganito siya. No. Imbis na mag-focus tayo sa personal status natin o sa mga na-achieve natin, tinatawag tayo ng Diyos na magpakumbabang kilalanin na ang lahat ng nasa atin ay galing sa Kanya. Bakit kailangan nating matutong magpakumbaba? Kasi inaasahan ng Diyos na gagamitin mo ang binigay niya sa iyong kakayahan upang maglingkod sa Kanya. Pero kung mataas ang tingin mo sa iyong sarili at nahihirapan ka maglingkod sa Diyos na may tamang puso, tingnan mo sa verse 4. Nasabi doon, kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito, gayon din naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo. At tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ito, ang mga kaloob na yan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. Pansinin mo kaibigan, pagkatapos banggitin ni Pablo na tayo ay iisang katawan, inisa-isa niya agad ang 7 magkakaibang kaloob o spiritual gifts na ibinigay ng Diyos sa kanyang mga anak. Una, nandyan ang pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos o ang prophecy
prophecy, kung saan ibinabahagi mo ang katotohanan ng Diyos na may tapang. Pangalawa ay ang paglilingkod o serving. Ito yung mga taong masayang nagvo-volunteer sa isang church, tulad ng pag-aasikaso ng pagkain o pag-aayos ng upuan para maging maayos ang lahat. Pangatlo ay ang pagtuturo na nagpapaliwanag ng malalalim na salita ng Diyos para mas madaling maintindihan ng karamihan. Pang-apat ay ang pagpapalakas ng loob o exhortation. Sila yung mga taong laging nandyan para i-comfort at i-encourage ka kapag down na down ka. Panglima ay ang pagbibigay. Ito yung mga nagbabahagi ng kanilang pera, oras at resources. Sobrang generous itong mga taong ito. Sila yung nagbibigay ng buong puso at walang pag-iimbot. Pang-anim ay ang pamumuno. Yung may mga kakayahang mag-organize at mag-guide sa mga tao ng buong sikap. At ang ikapito ay ang pagkakawang gawa o showing mercy. Sila yung mga taong nagpapakita ng habag, nakikiramay at tumutulong sa mga nangangailangan ng buong galak. Maring tinatanong mo, kaibigan, kapag ba ang kaloob ko ay hindi nakikita sa entablado, halimbawa sa ushering ako o taga-encourage lang, ibig ba sabihin hindi ako kasing halaga ng mga nagtuturo sa stage? Ang sagot dyan ay isang napakalaking hindi. Kaya nga ikinumpara ni Pablo ang church at ang mga mananampalataya sa isang katawan ng tao. Isipin mo ito, ang isang katawan ay hindi gagana ng maayos kung ang bawat bahagi ay gustong gawin ng iisang bagay lamang. Hindi pwedeng puro mata lang o puro kamay lang ang katawan natin. Iba ang trabaho ng kamay, iba ang trabaho ng paa, iba ang trabaho ng mata, at iba ang trabaho ng tenga. Pero lahat sila ay nagtutulungan para sa ikabubuti ng buong katawan. Tama ba? In the same way, tayo mga disciples ng Panginoong Hesus ay tinawag para magtulungan. Gagamitin natin yung ating mga unique at God-given gifts para paglingkuran ng isa't isa at mapalawak ang kanyang kaharian. At dahil ganito yung design ng Diyos, ay mapapagtagumpayan natin ang pride at insecurity. Kung minsan naisip natin na mas mahalaga tayo kaysa sa iba dahil sa posisyon natin. Ako, preacher ako. Ako, mission group leader ako. Kaibigan, ito ay pride. At sa kabaliktaran naman, minsan nakakaramdam tayo ng insecurity. Inisip natin na wala tayong silbi. Ganito lang yung ministry ko eh. Pero pinapakita ni Pablo na walang maliit na role sa katawan ng Panginoong Hesus. Lahat ng ginagawa natin para yon isulong ang kanyang kaharian. At lahat ng yon ay mahalaga. At hindi natin kailangan maliitin yung ating sarili. Just be faithful sa lahat ng pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Maliit man yung tingin mo dyan, malaki man yung tingin mo dyan, lahat ng yan, gawin mo, be faithful. Tandaan mo ito. It's not about choosing what we want to do, but about faithfully using the gifts He has given us. Ang pinakamagandang halimbawa ng ganitong klaseng kababaang loob ay si Juan Bautista na mababasa natin sa John chapter 3. Bago pa dumating ang Panginoong Hesus, alam nyo, si Juan Bautista ang pinakasikat na mangangaral. Dinadayo siya ng libu-libong tao sa ilang. Pero nang dumating na ang Panginoon, unti-unting lumipat ang mga tao sa Panginoong Hesus. Nagselos sa mga disciples ni Juan para sa kanya. Pero tingnan mo, anong sagot ni Juan? Sinabi niya ng buong galak. Tingnan mo, John 3:30. Dapat siyang maitaas at ako na may maibaba. Sabi niya, He must increase. Si Lord daw, He must increase and I must decrease. Alam ni Juan ang kanyang role. Alam niya na siya ay tagahanda lang ng daan at hindi siya ang Mesaya. Kaibigan, kapag alam mo ang iyong grace-given role at alam mo galing ito sa Diyos, hindi ka may insecure. Kapag umaangat ang ibang tao sa paligid mo, kasi alam mo, meron namang binigay sa akin ng Diyos eh. So, hindi ko kailangan maging kagaya niya. Alam mo na nagawa mo ang part mo ng tapat at yun yung binigay sa'yo ng Diyos, kaya hindi ka magiging insecure. At sa isang banda naman, magpapasalamat ka rin sa Diyos kasi hindi mo kailangan maging pastor o maging magaling na preacher kasi mayroong mahalagang task na binigay ang Diyos para sa iyo na hindi naman magagawa ng pastor, hindi magagawa ng mission group leader mo. At doon ka nararapat na maging faithful at hindi ikumpara ang sarili sa iba. Si John the Baptist, alam niya na hindi niya kailangan maging Messiah para ma-please ang Diyos. Kundi alam niya na ito ang role ko, ang maging daan para makilala ang Messiah. At magagalak ako dito, makukontento ako dito at magpapasalamat ako sa Diyos. Ibigan, meron ako isang obedience question na gusto kong pag-isipan mo. Saang bahagi ng puso mo nagtatago ang spiritual
spiritual pride. Yung pakiramdam mo na mas magaling ka sa iba at hindi mo sila kailangan. O baka naman ang nagtatago dyan ay false humility. Yung pakiramdam na wala kang silbi kaya ayaw mo nalang maglingkod. Kaibigan, marahil ikaw mismo hindi pa nakakilala sa Messiah ng personal. Maaring naririnig mo lang siya mula sa mga preaching pero wala ka pang personal na relasyon sa Kanya. Ngayon na ang pagkakataon upang ipahayag mo sa Panginoong Hesus na ikaw ay nananampalataya na siya ang Messiah. Siya ang nagbayad ng lahat mong kasalanan sa krus. At kapag ginawa mo ito, ikaw ay lilinisin sa lahat mong kasalanan, ituturing na anak niya at ibubukod ka para sa kabanalan at mas mataas na purpose. Kaya nga kahit nasan ka ngayon na ipahayag mo sa Kanya ang iyong pananampalataya, sabihin mo ito sa Kanya, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng lahat kong kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Salamat sa pagliligtas mo sa akin sa walang hanggang kaparusahan. Tulungan mo ako na lumago sa aking pagmamahal sa iyo. Amen. Kung tinanggap mo si Jesus sa iyong puso, comment, accept para maipag-pray namin ang iyong spiritual growth. Kung na-bless ka, please subscribe at i-share ito sa mga nangangailangan ng pag-asa. Para naman sa gustong mas makilala pa ang Diyos, comment, join para makasali sa ating mission group. Salamat sa ating mga supporters. Kung nais mong maging financial partner sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, nasa description ang giving link o mag-comment ka lang ng partner at isisend namin ito sa iyo. Kaibigan, you are set apart. Ibinukod ka ng Diyos para sa isang dakilang layunin. At dahil dito, offer your whole life to God. Ialay mo ang iyong buhay sa Kanya. Ang iyong career, ang iyong pag-aaral at ang iyong pamilya bilang isang buhay na handog na kalugod-lugod sa Kanya. Refuse the pattern of the world. Huwag kang pumayag na ikahon ka at piliting pagkasyahin ng mundong ito sa maling sistema, kundi hayaan mong baguhin ng Diyos ang iyong isip araw-araw. At panghuli, use your grace-given role humbly. Gamitin mo ang anumang talento, trabaho at posisyon mo ngayon bilang ilaw sa madilim na mundo ng may totoong humility. Walang maliit na papel sa kaharian ng Diyos. Ikaw ay mahalaga at kailangan ng katawan ng Panginoong Hesus. Maraming salamat sa pagsama mo sa mensaheng ito. Patuloy tayong lumago at magliwanag para sa Panginoon. God bless!